stood in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, and now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsty spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, and now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, and now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. When God is silent and we don't know, we're ready for the step we want to go. When we are tempted to do His will, and yet in silence continue still, yet still, it's time to trust, yet it's time to remember that the Lord is faithful to His own, to His own. In it all we shall yet be praising once again, for His silence never meets the prayer of God. When God is silent and asks us, as all the waves are brought us tempest tossed, when answers fail us and doubts arise, when blessings cease, blessings pouring from our eyes, then it's time to trust, yes, it's time to remember that the Lord is faithful to His own, to His own. In it all we shall yet be praising once again, for His silence never meets the prayer of God. He's in the mountain praying that our faith will never fail, though our souls be sick and free.
Hello everyone! Good evening! Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magsasama-sama na naman sa isang oras na pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Dito po sa Ministeryong Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Welcome po ang mga nakatune in na ngayong oras na ito. Kasama po ang mga ka-watch party, mga kaibigan, relatives, loved ones na naitag. Ganon din po ang naabot ng ating share. At nais ko rin po magpasalamat sa Marilao Bible Baptist Church Choir sa inyo pong napakagandang opening number. Thank you so much sa inyo pong pakikipagtulungan sa ministeryong ito. Salamat po kay Pastor Manong Butch for allowing them to be a part of this ministry. Blessing po. And I would like to congratulate your church sa inyo pong naging Thanksgiving service. Purihin po ang Panginoon. At salamat po mga kapatid sa inyo pong generosity at sa inyong hospitality. Ngayong gabing ito, tayo po ay babati para sa mga birthday celebrants po natin. Nais nating batiin po, una, ang aking pong kamanggagawa, Pastor Domingo David. Happy birthday, Pastor Domingo David. Masabi ko lang po na itong pastor na ito actually malapit po sa puso ko ito sapagkat during my Benpress years, nung ako'y nagba-Bible study po sa Benpress, ang kanya pong may bahay ay regular na nakakasama po sa pagdalo at sila po ay napunta po sa Shekinah Glory Baptist Church sa panguna po ni Pastor Dave de la Paz hanggang naging diakono po at ngayon siya po'y pastor na po sa lugar po ng Boracay. Ito po ay kagalakan po ng inyong lingkod kaya malapit sa puso ko po ang pastor na ito. Again, Pastor Domingo David, happy birthday sa iyo. Siyempre po, nais nating batiin our very own. Walang iba kundi ang isa sa pretty boy ng Living Water Baptist Church. Sino po ito? Si Brother Chito Flores. Happy birthday, Brother Chito. At gayon din po ang isa sa ating pong preacher na kung saan po nasa lugar na po ng Kuwait ngayon. Siya po ay walang iba kundi si Preacher Sunny Lim. Preacher Sunny, happy birthday anak at patuloy kayong mag-ingat dyan at pagpalain kayo ng Panginoon. We would like to greet also Sister Debbie Crisostomo. Happy birthday, Debbie. At ganoon din po si Irene Puso. Happy birthday sa iyo. Si Sister Eileen Bulaong. Nais din nating batiin ng happy birthday. Maging si Brother Abelino Obaldo. So, yan po ang ating pong mga birthday celebrants. At nakikigalak din po tayo sa mga nagse-celebrate ng kanilang anniversary ngayon. Happy anniversary po. Now, this time, tayo po'y dumulog na sa Panginoon. Ipagkatiwala po natin ang gawain ito upang ito ay kanyang gamitin at pagpalain upang tayo po ay kausapin sa pamagitan po ng mensahe. At sa panalangin po natin mga minamahal, isama po natin ang mga prayer request ng ating po mga kapatiran. Kung kayo po'y merong prayer request, pagka po sa actual time po ninyo binibigay, medyo hindi ko po may-include po ito. Pero siguro po, much better if you can just send your prayer request to Pastor Orson, si Sister Ara, o sa admin po. Yan po ay mabibigyan po natin ng atensyon. Sige po, tayo po ay manalangin ngayong gabing ito. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, pinupuri ka po namin at labis na pinasasalamatan sa iyo pong patuloy na kagandahang loob, katapatan at kabutihan sa amin. Lord, thank you so much sapagkat kami po ay binigyan mo ng pribilehiyo na makalapit po sa trono ng iyong biyaya. Salamat po sa assurance na meron po kami mula sa iyong banal na salita na kung kami po ay hihingi, kami po iyong bibigyan. Kung kami po'y hahanap, kami po'y makakasumpong. At kung kami po'y kakato, kami po ay iyong pagbubuksan. Ngayong gabing ito, O Diyos, nais po naming ilapit ang aming mga sarili na wala pong maging hadlang sa aming pong magiging paglapit sa iyo at nawa ang gabay ng Banal na Espiritu ang siyang manguna po sa amin upang kami po'y manalangin ayon po sa iyong kalooban. Dakilang Diyos, nais ko pong ilapit sa iyo ang amin pong mga prayer request. Ang Bible Conference sa Italy, Dakilang Diyos, na pinangungunahan po ni Dr. Arnold Garcia this coming Sunday. Lord, may you bless this conference
Ang lahat po ng mga speakers, mula po kay Doc Garcia, ang iyong lingkod, kasama po ang aming mga kamanggagawa sa lugar po ng Italy, Panginoon. Ikaw po ang mag-empower po sa amin at magbigay ng wisdom sa pagbabahagi po ng iyong banal na salita. Kiniklaim po namin ang tagumpay ng conference na ito. Dakilang Diyos, hiling ko rin po sa iyo na ikaw ang siyang patuloy na magpagaling po kay Mark Anthony Ledesma na dating kapitbahay po nila Sister Lina. Nawa Panginoon, siya po iyong tulungan na makarecover. At ganun din po dakilang Diyos, maingatan po ang kanyang nanay na nag-aalaga sa kanya. Nawa, wag pong mahawa ang kanyang mother, Panginoon. Dakilang Diyos, patuloy po naming inilalapit sa iyo si Sister Pia, na nawa, maayos na po ang pamamaga ng kanyang tonsils, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, na ikaw rin po ang siyang magbigay ng gabay at ng patuloy na katatagan po kay Sister Dang Soriano. Nawa Panginoon, ang leading mo, ang guidance mo, at ang pagkilos mo po, dakilang Diyos, ang amin pong pagtiwalaan sa kanya pong naging sitwasyon. Ipinagkakatiwala po naming lubos ang lahat sa iyong makapangyarihang kamay. Aming dakilang Diyos, inilalapit din po namin sa iyo si Ninang Maribik, ang kanya pong kalakasan at ang patuloy na pinansyal na probisyon sa kanyang mga pangangailangan. Panginoon, si Brother June de Vega, nawa palakasin mo po siya, pagalingin mo po siya, at ingatan mo rin po ang kabuuan ng kanyang pamilya. Panginoon, hiling ko rin po sa iyo si Sister Aida, na kung saan sa kasalukuyan po'y nasa hospital, nawa pagalingin mo po siya, dakilang Diyos, makarecover po kaagad, at bumalik sa dating lakas at dati niyang sigla, at hiling ko po ang iyong patuloy na probisyon, at maging si Masi, dakilang Diyos. Ingatan mo rin po ang batang ito na nawa siya po ay makarecover din at patuloy po ng iyong masaganang biyaya ang igawad mo po sa kanila. Panginoon, maging si Brother Andy, patuloy na kagalingan po ang hiling namin at ang amin pong patuloy na pagtitiwala dakilang Diyos na ikaw ang siyang aabot sa kanilang kalagayan, ang amin pong mapanghawakan. Dakilang Diyos si Pastor Joe Prodentino at ang kanyang pamilya. Lahat ng nag-positive dakilang Diyos, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang kanila pong kalakasan, ang kanila pong kagalingan, maging ang provision mo rin po sa lahat ng gastusin po nila sa medication, Panginoon. Ikaw po ang mag-provide. Si Nanay Normita Petalber, Panginoon, patuloy pong kagalingan ang hinihiling namin para sa kanya, maging ang pagnonormal ng kanya pong oxygen level. Ikaw na po, dakilang Diyos, ang siyang umabot sa pamagitan po ng iyong makapangyarihang kamay sa kanya pong pisikal na kalagayan. Ganon din po ang prayer namin kay Francelio Bong Balesteros, dakilang Diyos. Recovery at healing, dakilang Diyos. Comfort din po, Panginoon, patuloy sa mga tinamaan ng karamdamang ito at maging sa mga mahal sa buhay. Panginoon, nais po naming ilapit sa iyo si Mami Clarissa Mabalo na nag-undergo ng kanyang chemotherapy sa kanyang breast cancer. Panginoon, ang co-teacher na ito ni Sister Joanne, palakasin mo pong patuloy, pagalingin mo po ang iyong mahimalang gawa, ang iparanas mo po sa kanya. Si Sister Evelyn Barsatan Martinez, ang aming pong kapatid po ng aming Sister Grace Butay, Panginoon, pagalingin mo rin po, palakasin mo rin po, at patuloy na abutin sa kanilang kalagayan. Panginoon, hiling ko rin po si Tatay Danilo Agasang Sr., ang recovery po niya, maging si Sister Chari Polioso, na tuluyan na po nawang gumaling dakilang Diyos. Ang pamilya po ni Brother Carlo at Sister Cham, kasama po si Sister Christy, nawa lahat po sila ay makarecover completely dakilang Diyos. Si Noli Orines, ang kanyang kagalingan. Si Sister Ging Leserio, ang lubos na kagalingan po niya dakilang Diyos at ang pag-iingat mo rin po sa kanilang mga pamilya. Healing din po para kay Mami Cherry, at si Engineer Vic Satuna, thank you po sa improvement, sa development, at patuloy po ang aming paglapit sa iyo, maging kay Engineer Minda, pagalingin mo rin po sila at palakasin dakilang Diyos. Si Pastor Gilbert Toquero, ang patuloy na himala mo ang aming pong hinihiling na gagawa sa kanya upang completely siya po'y makarecover. Alam po namin by sight and humanly speaking, may difficulty, but we still believe, Lord, that you are our powerful God, a miracle-working God. Kaya sa iyo po namin siya patuloy na pinagkakatiwala, kasama na po ang probisyon para sa kanyang medication. Si Preacher Henry, ang patuloy na kagalingan po niya,
ang hinihiling namin dakilang Diyos. Ganon din po dakilang Panginoon, nais po naming patuloy na hilingin po ang protection mo kay Brother Mark Mabalot, kay Brother Ricky Agar, ganon din po kay Brother Conrad, Panginoon, at hiling din po namin dakilang Diyos na ang mga businesses ng mga kapatiran, malaki at maliit, at ang mga trabaho po ng mga mananampalataya, nawa dakilang Diyos, pagpalain mo po, ingatan mo po ang promotion po ni Aldrin Alipio, patuloy po naming inilalapit sa iyo aming Ama, at ang mga frontliners po namin, Panginoon, patuloy pa rin po ang aming kahilingan. Si Pastor Noel Batayo, sana lubos na po siyang gumaling dakilang Diyos, at ganoon din po si Pastor Belwa, at ang lahat ng mga manggagawa na ngayon po ay tinamaan din ng COVID-19. Ang lahat ng mga cancer patients na amin pong patuloy na pinagpe-pray sa iyo, may you help them to survive, Heavenly Father, and may you heal them, O God. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng online ministries, ganun din po ang mga may prayer requests na marahil hindi po na ipadala po sa amin, pero sa kanilang kalagayan, they need you, O God. Ang patuloy po na supply mo para matapos po ang construction po ng apartment nila Sister Lina. Ikaw po ang aming pinagtitiwalaan sapagkat proven ka na, Panginoon, sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Ang malalayo naming kapatiran, mga nasa abroad, ganun din po sa mga probinsya, at maging ang kanilang mga pamilya, dakilang Diyos, ingatan mo po at nawa patuloy po silang bantayan at pagpalain o aming Ama. Dakilang Diyos, siling ko rin po ang mga ministries abroad at dito po sa bansang Pilipinas, mga missionaries, mga pastors. Lord, thank you so much na kami po'y nakapananalangin sa iyo. May you answer this prayer according to your perfect time and perfect will. Thank you so much. We completely rely on you and on your power, O God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po'y makinig ng special number bago po ang ating pagsasalo-salo sa salita ng Panginoon. Amen. Salamat po sa ating pong napakagandang special number. Mga awitin pa lang, blessing na. Amen. I believe na ihanda na po ang ating puso para sa main thing dito po sa ministeryong ito. Ano po ang main thing? Pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Now, before I preach tonight, bago ko po ibigay ang ating pong message, gusto ko lang po magkaroon tayo ng konting review sa ating pong tinalakay kagabi. Ang topic po natin is about prayer. Ang pinaka naging mensahe po natin, experience God in prayers. Napakahalaga po na sa ating mga pananalangin, maranasan po natin ang Panginoon. Ipinaunawa ko po sa inyo sa ating pong naging pag-aaral na ang Diyos po ay nakatingin sa atin. Ang Diyos ay nakikinig sa atin at ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Nakikita niya ang lahat ng ating kalagayan, naririnig niya ang ating pong mga kahilingan, at talagang nanduroon ang kanyang pagmamalasakit at pagmamahal upang tayo po'y tugunin sa ating mga pangangailangan. At ang pinaka-sinentrohan po natin ay yung pong ma-experience natin the manifestation of God, the moving of God, and the miracles of God.
I know na marami po sa inyo, nakarelate po kayo doon sa mensahe po natin sapagkat ito po ay naranasan po natin, at ito po'y totoong-totoo sapagkat ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Now this time, continuation po ito sa ating topic about prayer. Sapagkat isa sa masasabi nating napapanahon ang mga araling ito, lalo na sa ating pong presenting sitwasyon. Ngayong gabing ito, ang nais ko pong ibahagi, mga minamahal, ay ang message na pinamagatan ko pong Because God Answers Prayers. Sapagkat ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. So nais ko po na imbitahan ang bawat may mga Bible na po na hawak. Nabuksan niyo po sa Psalm chapter 116. Kung may Bible po kayo, maganda pong makasama namin kayo sa pagbubukas para lalong kitang-kita nyo po na talagang ang ating ginagawang pagtalakay ay mula po sa banal na kasulatan. Psalm chapter 116, 2 talata po ang ating babasahin po dito, verses 1 and 2. Psalm chapter 116, verses 1 and 2. Ganito po ang sabi ng psalmist, I love the Lord, because He hath heard my voice and my supplications. Because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, patuloy po kami lumalapit sa iyo, Ama, upang kami po ay iyong liwanagan sa pamagitan po ng iyong banal na salita. Lord, may you again empower your humble servant. I need wisdom and power, O God, sa aking pong pagpapahayag na ito. Puspusin mo po ako ng banal na Espiritu at gabayan sa aking pong pangangaral. Nawa dakilang Diyos, katagpuin mo po kami. Mamit po ang aming mga spiritual na pangangailangan. Nawa maging subject po kami sa authority ng iyong salita at maging teachable po ang aming pong mga puso sa mga mensahe na aming pong naririnig. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name, Amen. Amen. So ito po ay masasabi po nating pahayag ng psalmist na kung saan sinasabi po niya sa atin ang isang katotohanan sa kanyang buhay pananalangin. Ang sabi po again ng ating pong teksto, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications. So nandun po yung emphasis na sinasabi niya na siya ay pinakinggan ng Diyos. Siya po ay tinugunan ng Panginoon. Verse number 2, because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. Ang sabi niya, ikiniling ng Diyos ang kanyang pandinig sa akin. Ang ibig sabihin lang po nito, pinakinggan ako ng Panginoon. Di po ba isa yan sa ating pong binigyan ng masasabi nating pansin sa pag-aaral po natin kagabi? Na siya po'y nakatingin, nakikinig sa atin at nagmamahal sa atin. So, kaya gusto ko pong gawin natin pundasyon, ito pong ipinahayag ng psalmist. Yung pong tiyak na kanyang ipinahayag, na sabi ko nga, karanasan po niya ito sa Panginoon. Na naranasan niya ang Diyos sa kanyang panalangin. At ang kanyang puso'y nag-uumapaw. Overwhelmed po siya. Why? Sapagkat dininig ng Diyos ang kanyang tinig. At ang kanyang mga pangangailangan, ibinigay ng Panginoon. Ikiniling ng Diyos ang kanyang pandinig. Kaya naman, ang kanyang konklusyon, therefore, will I call upon Him as long as I live. Sinasabi ko po sa inyo ngayong gabi, na sa turo ng Bible, sa disenyo ng Panginoon sa panalangin, of course, the design of God sa usapan ng panalangin ay ang sagutin niya po ang ating panalangin. Yes, mga kapatid, we should understand that. Sa Biblia po, Old Testament, New Testament, maliwanag po ang pagtiyak ng Diyos sa kanyang pagsagot. Uulitin ko lang po sa inyo. Sa Old Testament po, ang sabi ng Diyos, sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee. Very definite po na siya mismo, ang Diyos mismo ang nagsabi, tumawag kayo sa akin at ako ay sasagot sa inyo. And I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. So, binalik ko lang po yung talata para po i-establish po sa inyo na sa design ng Diyos, sa privilege na ibinigay niya po sa kanyang tao, sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak, siya po ay nakatalaga na sasagutin po niya ang ating panalangin.
Sa Matthew chapter 7, please. Dito medyo gusto kong pansinin po natin ang ilang mga talata para mabigyan ko po ng lalong emphasis po sa inyo ang ating pong nais ipunto sa message na ito. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 7. Matthew chapter 7 and verse number 7. Ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. So dito po mga kapatid, very definite din po, humingi ka at ikaw ay bibigyan, humanap ka at ikaw ay makakasumpong, kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Pagdidiin po, verse number 8. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh, it shall be opened. Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him? So mga kapatid, mga minamahal, if we will put understanding sa mga pahayag na ito mismo ng ating Panginoong Jesucristo, very definite po na talagang idinisenyo niya na sa pananalangin po, siya po ay sasagot sa atin. Kaya nga ito yung importansya po na may Biblia po tayo na gagabay. Para nang sa ganon, magkaroon tayo ng maliwanag na sagot sa mga tanong natin na bakit may hinihingi ako na hindi binibigay ng Panginoon? Bakit may mga matagal na akong ipinagpe-pray na hanggang ngayon wala pang kasagutan? So ako po ay napakadepinido na walang problema sa bahagi ng Diyos because as what we have studied last night, kung nagawa ng Diyos na ibigay ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang pinakamamahal na anak, ano pa po ang hindi niya para ibigay sa atin? Importante po na maintindihan natin yung reason kung bakit po maraming pagkakataon hindi nasasagot ang ating panalangin. Pero sa message po natin, ako po ay nagnanais na kumatok sa puso ng bawat isa para inyo pong buksan ito at tingnan nyo po ang tunay na kasagutan sa inyong katanungan na bakit kaya may mga pagkakataong hindi sinasagot ang ating panalangin. So kaya maging honest po tayo sa harapan po ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, kung babalikan po natin ang ating teksto, ang ating pong magandang pag-usapan at sentruhan ay ang karanasan at ang kapahayagan ng psalmist na sinasabi po niya, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications, because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. Kaya ang takbo ng isip niya, talagang hanggat nabubuhay ako, tatawag ako sa Panginoon. At yun po ang kalooban ng Diyos sa atin, mga Kristiyano. Yun po ang kalooban ng Panginoon sa atin. Dapat maunawaan po natin na ang panalangin po ay pribilehiyo na ibinigay ng Diyos sa kanya pong mga anak, sa binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Malinaw po yan sa Romans chapter 8 verses 14 and 15. Romans chapter 8 verses 14 and 15. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. In verse number 15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So kaya tayo raw po ay tumatawag sa Kanya, Daddy, Father. Kaya pala sa prayer, ang sabi ng Panginoon, when you pray, say, Our Father, because our relationship with God is very important sa usapan ng prayer. Na bago ka dumating sa kalagayan na ikaw talaga ay maaaring manalangin sa Diyos, ang kailangang masecure po natin is our relationship with Him, na ang relasyong ito'y magkakaroon po ng masasabi nating kaganapan sa ating pong pananampalataya kay Jesus Christ bilang ating tagapagligtas. Because sabi po ng John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. At kung anak na po tayo ng Diyos, gusto kong sabihin sa inyo, yung mga talata po nating ipinaalala, Jeremiah 33:3, ang sabi po, Call unto me and I will answer thee,
and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Matthew 7:7, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be open. So ang psalmist po sa kanyang matapat na pahayag, ang sabi niya, siya'y pinakinggan ng Panginoon. Siya'y tinugunan ng Panginoon sa kanyang mga pangangailangan. At siya raw po ay masasabi nating binigyang pansin, binigyang lingap ng Panginoon. Ikiniling ng Diyos ang kanyang pandinig sa akin. Yun po ang sabi ng psalmist. So kaya dito po, ang maipupunto natin, ang sinasabi po ng psalmist na ito ay patotoo na ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Amen? Yes. Ang Diyos po ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. And because God answers prayers, yan po ang ating pong magiging pagtalakay ngayong gabing ito. Dahil sinasagot ng Diyos at sumasagot ang Diyos sa panalangin, we should love and thank Him. Dapat po na tayo po ay masasabi nating magpasalamat. Diba? Ibigin at pasalamatan po natin siya. Tingnan niyo po yung statement ng psalmist, I love the Lord. Mahal ko ang Panginoon sapagkat dinidig niya ang aking panalangin, sapagkat kanyang tinugunan ang aking pangangailangan. Mga kapatid, mga minamahal, ang dapat pala, dahil sa katotohanan na ang Diyos natin ay Diyos na tumutugon sa ating panalangin, ang marapat po pala, ibigin po natin siyang higit at atin po siyang pasalamatan. So, what I would like to emphasize sa unang puntos po natin is about expression. Because our text is an expression of the heart of the psalmist. Ito po yung ekspresyon ng kanyang puso, mahal ko ang Panginoon. You know, ang problema ng marami, yung pong idea na nandyan ang Diyos na tumutugon sa panalangin, pero hindi tayo nagiging expressive. Hindi tayo nagiging masasabi po nating bukas sa Panginoon, hindi tayo nagiging expressive sa Kanya, hindi tayo nagiging thankful sa Kanya. We should thank the Lord, lalo na po sa mga tugon niya sa ating pong panalangin. Ang sabi nga po ng Bible, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Saan tayo dapat magpasalamat sa Diyos? Isa sa dapat pinasasalamatan natin sa Diyos at isa sa dapat magdala sa atin sa malalim na pag-ibig natin sa Diyos ay ang katotohanang siya'y Diyos na sumasagot sa ating panalangin. Amen? So yung pagsagot ng Diyos sa panalangin po natin ay dapat lalong magpalalim ng pag-ibig natin sa Kanya, ng pagkilala natin sa Kanya, ng pagmamahal natin sa Kanya, ng panahon natin sa Kanya, ng pagtitiwala natin sa Kanya, at ng maraming bagay, mga kapatid. Because God answers prayers, we should love and thank the Lord. Maging attitude po natin na maging expressive sa Panginoon. Yung expression of our love, yung expression of our gratitude, mga kapatid. Kaya nga, pag pinag-aralan nyo po sa buhay natin, gaano na po karaming beses at pagkakataon na napatunayan po natin na ang Diyos ang siyang tumutugon sa ating pong mga kahilingan, sa ating pong mga panalangin. Kaya nga ang pagiging prayerful, isa yan sa napakagandang masasabi nating attitude or gawi ng isang mananampalataya. To always be in the attitude of prayer. Kasi yan po ang bili ng Panginoon sa kanyang mga alagad. That men ought always to pray and not to faint. Na huwag daw pong manglupaypay, laging manalangin at huwag manglupaypay. Alam nyo, pagka naging totoo po tayo, yung prayer, sa totoo lang, hindi ka gagastos. Anywhere you can pray, di po ba? Pero tingnan nyo po, kung gaano po karami ang masasabi po nating very weak sa tinatawag nating prayer life. Siguro maganda tayo mismo, manalamin po tayo ngayong gabi. Kung tayo po ba ay susukatin sa usapang, alam niyo po, bilang Kristiyano, sa prayer life po natin, masasabi po ba natin na ang ating prayer life ay talagang matibay, malakas, mga kapatid? You know, prayer is one way na tayo po'y nakikipag-commune sa Diyos, nakikipag-communicate sa Panginoon. So kaya dapat
the more na ikaw ay sinasagot ng Diyos sa panalangin, the more na dapat maging communicated po tayo sa Kanya. What I mean to say, as we continue on sa ating pong prayer life, nakikita natin na ang Diyos sumasagot sa panalangin. You know, ang epekto sa psalmist, ang sabi niya, I love the Lord because He hath heard my voice. Because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. Napakaganda po na ito ang ating pong maranasan sa usapan ng buhay pananalangin po natin. Na tayo po'y nagiging expressive sa Panginoon. Because God answers prayers, mga kapatid, o particularly yung ating mga panalangin, dapat mas lalo nating i-enjoy ang Panginoon. Lalo natin dapat i-embrace ang Panginoon. Lalo tayong dapat maging expressive sa Panginoon. Mga kapatid, because God answers prayers, we should love and thank Him. This is about our expression. Second, because God answers prayers, we should lean and trust Him. Dapat talagang sumandig tayo sa Kanya at pagtiwalaan natin Siya. Dito naman, ang gusto kong maging emphasis natin is our expectation. Kanina, expression, di po ba? So ito naman, expectation. Ang ibig ko pong sabihin, talagang panghawakan mo, asahan mo. Dahil sumasagot Siya sa panalangin, pwede kang sumandig sa Kanya. Sumasagot Siya sa panalangin, pwede kang lubos na magtiwala sa Kanya. The problem sometimes of many believer, mga minamahal, yung pong nagsasabi tayo na tumatawag tayo sa Panginoon, but the problem is, wala po yung tinatawag na tiwala. Ang kaakibat po ng paglapit natin sa Diyos, inuulit-ulit ko po sa inyo yan. Kasi God-given requirement po ito eh. Yung pananampalataya, Hebrews chapter 11, verse number 6, mga kapatid. Dapat nga medyo makabisa na po natin ito and at the same time, talagang matatak na po sa isip natin, especially sa usapin ng paglapit sa Diyos, sa usapin ng pagtawag sa Diyos, sa usapin ng pananalangin, make sure na ang makikita ng Diyos, yung nananalangin sa Kanya, sumasandig sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. Hebrews 11:6, remember? But without faith, it is impossible to please God or to please Him. For he that cometh to God must believe and that He is and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Kung tatawag daw po tayo sa Diyos, mga kapatid, mga binamahal. Kaya nga sabi ko po, itong ating pong teksto, patotoo to na sinasagot ng Diyos ang panalangin, na nakikinig ang Diyos sa ating pagtawag. At dahil nakikinig ang Diyos, mahalin mo Siya, pasalamatan mo Siya. Dahil nakikinig ang Diyos, mga kapatid, sandigan mo Siya, pagtiwalaan mo Siya. Yun po ang maliwanag na po pwede po nating matutunan dito. Di ba kasi proven eh. Nakikinig ang Panginoon. Siya po ay Diyos na sumasagot sa panalangin. Therefore, we should rely on Him. We should trust Him. We should completely lean on Him sa Kanyang mga pangako, mga minamahal. Ang linaw po, Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi na ang sabi nga po niya sa Kanyang punto, yung logic po ng Panginoon. Sabi po sa verse number 9 and 10 ng Matthew chapter 7, or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask Him? Mga kapatid, mga minamahal, ang mga pahayag na ito, may dating po sa akin. Ito po ay po pwedeng parang rebuke sa mga nag-aalinlangan. Ito yung po pwede pong masasabi po nating pagsaway sa kaisipan natin na sasagutin kaya ng Diyos yung panalangin ko, ibibigay kaya ng Diyos yung pangangailangan ko, talaga kayang pag tumawag ako sa Kanya, dapat maalis po sa isip po natin yan, mga minamahal. Why? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, yung mga ama nyo sa lupa, masama, pero nag-iisip ng mabuti para sa Kanyang anak, ako pa kayang ama nyo na nasa langit? Ang sabi po niya na hindi ko ibigay sa inyo mga mabubuting bagay na hinihingi nyo sa akin.
Well, importante lang po na maintindihan natin na yung idea po ng sinabi ng Panginoon dito, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him. Ito po ay nandoon sa idea na yung good things na hinihingi natin ay mga panalangin ayon sa kanyang kalooban. 1 John 5:14. 1 John 5:14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Meaning, kung makakabuti sa iyo, walang rason para hindi ibigay ng Panginoon. If your prayer is right, if your prayer is good, if your prayer is according to His will, no reason for God not to answer it, not to give you, mga kapatid, kung ano yung hinihiling po natin. So ito po ay nakatungtong dito po sa mismong sinabi ng Panginoon. Yung talagang kung ano ang kailangan mo, yun ang ibibigay niya. Pero ang gusto po niya, ask. Ang gusto niya, seek. Ang gusto niya, knock. Doon tayo merong kasiguruhan. Kaya mga kapatid, ang akin pong gustong sabihin, definite po na ang turo ng Bible, ang Diyos ay sumasagot sa panalangin, and because God answers prayers, we should lean and trust Him. Expectation. Maganda kapag ka nag-pray ka, aasahan mo. Yun po, kaya nga sa Biblia, meron pong pagkakataon na sabi ng Panginoon, na malibang magkaroon kayo ng pananampalataya na kagaya ng isang bata, siguro po, pansinin po natin ito. Diba? Yung childlike faith, bakit po ba? Sige po, mag-isip kayo. Ano po yung po pwede nating matutunan sa usapin ng buhay ng mga bata? Halimbawa po, yung isang anak, pagka po yung kanyang tatay, aalis yan. And then sabi niya, Tay, uwian mo po ako ng, di ba, siopaw, o kaya pansit, o kaya Jollibee, di po ba? So pagka sinabi po ng magulang na, okay anak, sige, uuwian kita. Alam niyo po, maghihintayan. Aasa po yung batang yan. Bakit? Itiwala siya na yung tatay niya, uuwian talaga siya, bibilan talaga siya, bibigyan talaga siya. So mga kapatid, ganun ang bata. Pag pinangakuan mo, hahawakan niya ang iyong pangako. Pag sinabi mo, hahawakan niya. Pangahawakan niya yung sinabi mo. Yun po ang context, mga kapatid, na kung tayo po ay mag-uusap sa usaping pananampalataya, maganda raw po na para tayong bata, na kapag ka po sinabi ng Diyos, kapag ka pinangako ng Diyos, matuto tayong asahan po natin na gagawin ng Diyos ito. Amen? Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, pag nangako, tiyak, for all the promises of God in Him are yea, in Him are amen. Yan po ang maliwanag na itinuturo po sa banal na kasulatan. Mga kapatid, because God answers prayers, number one, we should love and thank Him. Atin pong mahalin at pasalamatan siya. Be expressive. Expression po ito, mga kapatid. It is very, very good and pleasing in the sight of God na may thankful heart po tayo. Kaya nga ang sabi, it is a good thing. Mabuting bagay na nagpapasalamat tayo sa Panginoon. At ang sabi po niya, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yan pong sinabi na yan ni Apostol Pablo, maganda rin pong medyo pansinin po natin. Mga kapatid, tingnan nyo po, sa 1 Thessalonians chapter 5, ang sabi po ng verse number 17, okay? 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 17. Sunod-sunod po ito, ang gandang lesson sa usapan ng dapat ginagawa ng mga Kristiyano. Hindi ba, ang sabi po niya sa verse number 17, pray without ceasing. Manalangin kayo ng walang patid. Ang ibig sabihin po, magkaroon tayo ng prayerful attitude. Laging nakakonekta po tayo sa Diyos. Tingnan niyo po ang kasunod ng 17. Alam niyo po ba kung ano ang kasunod ng 17? 18. Amen? Napakaganda po na matutunan po natin yan. Matapos sabihin ni Paul, rejoice evermore, pray without ceasing, pagdating ng verse number 18, ang sabi po niya, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa usapan ng prayer, sasagot ang Diyos.
At anuman po ang naging kasagutan ng Panginoon, i-develop din po natin yung pusong mapagpasalamat. At dahil ang Diyos ay sumasagot sa panalangin, matuto tayong manghawakan sa Kanya. Lean and trust Him. Atin po siyang sandigan, sandalan, atin po siyang panghawakan, atin po siyang pagtiwalaan. Kaya kung may pinagpe-pray tayo, hindi po mali na umaasa tayo na sasagutin ng Panginoon yan. Ang tawag po dyan, faith. Why? Bakit mo ba kasi ine-expect? Bakit mo ba hinihintay? Bakit mo ba inaasahan? Bakit? Kasi yan po ang pangako ng Diyos. Okay? Anong dahilan? Bakit ka nag-expect? May tiwala ako sa Panginoon. Pinanghawakan ko yung kanyang pangako na kung ako'y hihingi sa kanyang pangalan, na kung ako'y hihiling ayon sa kanyang kalooban, bibigay ng Panginoon ang aking kahilingan. Amen? Because God answers prayers, mga kapatid, number 1, we should love and thank Him. Expression po yan. We should lean and trust Him. Expectation po yan. Hindi masama na umaasa ka pagka ikaw ay nananalangin. Amen? Sige po, mag-isip kayo. Ano-ano ba yung mga pinagpe-pray natin? Pinagpe-pray natin gumaling. Ako, personally, ina-expect ko po na gagaling si Sister Aida. Gagaling yung mga ipinagpe-pray po natin, mga kapatid. Why? Pinangahawakan ko ang Diyos. Na kapag humingi tayo, bibigyan niya tayo. Pag humanap tayo, makakasumpong tayo. Pagka tayo kumatok, pagbubuksan niya tayo. Tumawag tayo sa Kanya at siya'y sasagot sa atin. Kaya inaasahan ko, gagaling po siya sa kalooban ng Panginoon. Maging si Masi, si Brother Andy, si Brother June, at ang ilan pa sa mga pinagpe-pray po natin. Expectation. Kapag po tayo, may mga needs na hiningi natin sa Panginoon, di ba? Yun naman po kasi ang sabi niya eh. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God. Ang sabi po, mga kapatid, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Po pwede pang pumanatag ang isang tao na walang tiwala? Mga kapatid, the only reason kung bakit magiging panatag ang isip mo, payapa ang puso mo, sapagkat nagtitiwala ka na yung pinaglagakan mo, maaasahan, masasandigan, mapangahawakan. Gusto kong itanong sa iyo, bakit ka ba nagdududa? Bakit ka ba nag-aalinlangan? Gaano mo ba pinagtitiwala na pinangahawakan ng Panginoon? Kilala mo ba talaga siya? Kung kilala po natin ang Panginoon, magtitiwala tayo at sasandig tayo sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ang lagi nating kailangan at ang Diyos na yan, ang Diyos na sumasagot sa panalangin. Amen? Yung mga tinalakay po natin kagabi, napakaganda rin pong nakakonekta yan sa ating pong tinatalakay ngayon. Dahil hindi po biro kung paano sumagot ang Diyos sa kanilang mga panalangin. Balikan ko lang po, yung panalangin ni Daniel. Madali po ba yun mga kapatid, na ipaalam ng Diyos kung ano yung napanaginipan ng king? At alam niyo po, mga kapatid, yung pong mga pananalangin ito, ang ipinakita po nito, yung tindi ng tiwala sa Diyos at kapit sa Diyos eh. Kasi wala ka talagang po pwedeng sandalan at panghawakan. Kaya mga kapatid, mga binamahal, maliwanag po ito na kaya sila panatag, kaya po sila, mga kapatid, payapa sa kanilang kalooban sapagkat matindi ang tiwala at panghahawakan nila sa Diyos na kanilang tinatawagan. Kung wala kang tiwala sa Diyos, wag na po tayong mag-pray. Huwag na tayo magbigay ng oras. Luluhod ka pa. 'Di ba? Magbibigay ka pa ng oras. Tapos hindi mo naman pala siya pinangahawakan o pinagtitiwalaan. Insulto po sa Diyos yan. Mga kapatid, ang pleasing sa Panginoon ay yung maramdaman niya yung tindi ng tiwala at pangahawakan po natin sa Kanya. Kaya ang akin pong maipapayo sa bawat isa po sa atin, kung nag-pray po tayo, mga kapatid, paramdam na natin sa Diyos yung tibay at tindi ng ating pagtitiwala sa Kanya. Amen? Ano ang katibayan na nagtitiwala ka? Hihintayin mo. Diba? Mag-e-expect ka na ibibigay ng Diyos yan sa tamang paraan, sa tamang panahon. Mga kapatid, importante po na tayo ay lagit-lagi manghawakan at magtiwala sa Diyos. Okay, mga kapatid? Pangatlo po, because God answers prayers, we should lift Him up and testify of Him. We should lift Him up and testify of Him. Dahil sumasagot ang Diyos sa panalangin natin,
Mahalin natin siya at pasalamatan. Dahil sumasagot ang Diyos sa panalangin, mga kapatid, sandigan natin siya at pagtiwalaan. Dahil sumasagot ang Diyos sa panalangin, mga kapatid, itaas natin siya, itanyag natin siya, at atin po siyang patotohanan. Amen? Dito po, yung exaltation. Exaltation. Importante po ito. Balikan niyo po yung teksto natin kahapon, sapagkat naniniwala po kung saktong-sakto po ito. Psalm chapter 34. Psalm chapter 34. Ang sabi po ng verse number 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. They looked unto him, and were lightened, and their faces were not ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encampeth round about them that fear him, and delivereth them. Verse number 8, O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. Amen? Napakaganda po ng Psalm chapter 34 sa patotoo ng psalmist. Kaya pala tingnan nyo po kung gaano na lang siya ka-excited, ka-eager to bless the name of the Lord. And in fact, mga kapatid, ang sabi niya, at all times, tapos yung kapurihan ng Diyos, laging nasa bibig po niya. Pansinin niyo po yung sabi ng verse number 8 again. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. You know, kapag tayo po na-develop sa atin yung pagpapatotoo, may pinag-pray tayo, sinagot ng Panginoon, and then, atin pong i-exalt ang Panginoon. Patotohanan natin siya. I-share natin sa mga tao na ang Diyos sumasagot sa panalangin, kaya marapat na siya'y ating itanyag, kaya marapat na siya'y ating patotohanan. Verse 8, O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. Verse 9, O fear the Lord, ye his saints, for there is no want to them that fear him. Bakit? Kasi nga po, kung ano man yung kailangan mo, tutugunan ng Panginoon yan. Verse 10, The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. What a testimony! Tayo po, kamusta? Meron bang kwento at patotoo ang ating buhay pananalangin? Napapadakila po ba natin ng Diyos, mga minamahal? Kaya kung meron pong pinakamalungkot na tanawin na makikita natin sa church or sa mga fellowship o mga sharing ng mga mananampalataya, ito yung mga masasabi po nating hinagpis na kala ko ba ang Diyos sasagutin yung prayer ko? Alam mo, ako tagal na nung pinagpe-pray ko eh. Hindi ganun ang dapat eh. Mga kapatid, dahil proven na sumasagot ang Diyos sa panalangin, ang magandang ating pong maging sharing, mga kapatid. Alam mo ba, grabe yung ginawa ng Panginoon. Ang tindi nung ipinagpray ko sa Kanya, palibhasa, pinanghawakan ko siya, pinagtiwalaan ko siya. Alam mo ba, sa panahon ng Diyos, binigay niya talaga. Imposible yan sa mata ng tao, pero grabe po ang Panginoon. Alam mo, sa pandemic na ito, talagang prayer. At dahil sa prayer, hindi kami pinagpagkulang ng Panginoon. Nandiyan ang pagtugon ng Diyos. Gaano katagal na, pero hindi kami pinagkulang ng Panginoon. Napakaganda na ito po ay ating mabigyang pansin. Verse 10, The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. So the reason why we are encouraging every believer to develop the attitude of prayer, kasi instead of complaining, mag-pray po tayo. Imbis na magreklamo po tayo, mga minamahal. Imbis na tayo po ay mabuhay sa bigat ng kalooban, mag-pray po tayo. Ang Diyos nandiriyan, nakikinig po siya, sumasagot po siya sa panalangin. Kaya kung babalikan niyo po yung text natin, makikita niyo po yung psalmist kung gaano talaga yung kanyang masasabi po nating eagerness na mai-express kung ano yung nasa kanyang puso. I love the Lord, because He hath heard my voice and my supplications. Sana ganyan po ang ating testimony. Sana ganyan din po ang lalabas sa bibig natin. Mahal ko ang Panginoon, sinasagot niya ang aking panalangin, tinutugon niya ang aking pangangailangan, pinakikinggan niya ako.
Kaya nga sa verse 12, di ba, sabi niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Tapos po, makikita nyo how the psalmist, di ba, is exalting the Lord, mga kapatid. So, dapat ganun din po tayo. Mga Kristiyano, mga kaibigan, it is good na sa buhay Kristiyano po natin, ma-enjoy po natin ang ating prayer life sapagkat ang Diyos ay Diyos na sumasagot sa panalangin. At dahil ang Diyos sumasagot sa panalangin, we should love and thank Him. Okay? Ito po'y patungkol sa dapat ekspresyon natin. Pasasalamat, papuri sa Diyos. And then, because God answers prayers, mga kapatid, we should lean and trust Him. Ito naman, ang magandang makita po natin dito, mga Kristiyano, tama lang na kapag ka dinasal mo, hiniling mo sa Diyos, i-expect mo na ibibigay ng Panginoon yan. Lalo na kung confident ka, kalooban niya ang iyong hinihiling. Walang violation sa kanyang salita. Diba? Walang nabaviolate na kalooban ng Diyos. And then, we should lift Him up and testify of Him. Napakaganda na ang Kristiyano po ay kariringgan natin ng kadakilaan ng Diyos, kapurihan ng Diyos, at patutuo ng ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, sinasabi ko po sa inyo, tiwala lang, sapagkat ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Because God answers prayers, number one, we should love and thank Him. We should lean and trust Him. We should lift Him up and testify of Him. This is about expression, expectation, and exaltation. Yung kung paano po natin papupurihan at dadakilain ng Panginoon. Kaya, alam nyo, sa lahat nung makikita nyo po sa paglulundo natin, sa mga sinagot ng Diyos na panalangin. Ano po ang nangyari nung sinagot po ng Panginoon yung panalangin po ni Daniel at nung triyang Hebrews? Wow! Napadakila ang Panginoon. Nahayag ang Panginoon. Napapurihan ang Panginoon. Mga kapatid, nung pong si Elijah, nakita nyo kung paano siya tumindig na ang pananalangin niya ay sa Diyos. Sinagot ng Diyos ang panalangin at pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Kasi ang mga sagot ng Diyos sa panalangin ay isa sa kaparaanan ng Diyos upang makilala natin at makilala siya maging ng mga tao sa paligid po natin. Kaya maganda po na atin pong ma-reach yung level na talagang tayo po ay nagmamahal, nagpapasalamat, nanandigan at nagtitiwala, 'di ba? Nagbibigay puri, pasasalamat at patutuo sa ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, because God answers prayer. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Aming Ama, thank you po sa gabing ito na muli kami nakapag-aral, muli po kami nakapakinig ng iyong banal na salita. Nawa ito po ay naging paalala, ito po ay naging pagtuturo, ito po ay naging pagtutuwid dakilang Diyos sa mga mali po, sa amin pong mga kaisipan, sa amin pong mga gawi, sa amin pong mga attitude. Lord, thank you po sapagkat may Biblia kami na napagsasalu-saluhan. Salamat sa malayang pagkakataon na pinagkakalob mo po sa amin. Salamat din po sa mga patuloy na nakikinig. Nawa patuloy mo kaming palaguin, papagtibayin sa aming buhay, pananampalataya. At dakilang Diyos, ito po'y magdagdag ng sukat ng aming pong pananampalataya upang aming pong panghawakan na kami po'y may Diyos na sumasagot sa panalangin. Ikaw po ang magpala sa bawat isa o aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon, mga giliw na tagapakinig, taga-subaybay, mga kapatid ko po sa Panginoon. I hope and I pray na kayo po ay talagang napagpala dito po sa ating naging pagtalakay. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso ay ang patuloy na maipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Maligtas ang ating mga nawawalang mahal sa buhay, kakilala at kaibigan, at mapagtibay po ang bawat mananampalataya. Ingat po tayo lagi. God bless you all. God bless you.